Mahabang hininga ng hangin ang bumungad kay Maria sa hapon ng Hunyo, habang patak-patak ang ulan sa bubong ng lumang bahay sa Maynila. Ang langit ay kulay bakal, tila nagpapahiwatig na may bagyong darating, ngunit hindi lang sa panahon, sa puso rin. Sa kamay niya, nagliliwanag ang isang liham na matagal nang nakatago sa pagitan ng pahina ng akletin niya. Ang pabalat nito ay litong-lito, matinik sa gilid. Habang binuksan niya, ang unang linya ay nagbigay ng isang kilabot. Mahal ko sa habang panahon. Sa pagkabasa niya nito, parang tumigil ang oras. Ang aksyon na nakalipas ay dumaloy sa bawat silid ng alaala. At ang pink rosas na papel ay naging pintuan sa isang mundong hindi na niya inasahang muling pasukin. Sa loob ng liham, lumilitaw ang pangalan ni Carlos. Isang pangalan na sumayaw sa kanyang mga pangarap noong kabataan pa siya sa bayan ng Batangas. May mga titik ng pangako at may tanda ng pananabik, pero hindi rin may iwasan ang bakas ng sakit. Hawak ang iyong kamay sa ilalim ng buwan, at wika ko sa sarili ko na hindi na ako tatayo sa dilim kung kasama ka. Ngunit bakit nga ba hindi siya tinawagan pagsapit niya sa Maynila? Bakit nawala ang tunog ng kanyang tinig gaya ng alon na bumabalik sa pampang at bigla ring nawawala? Habang nakaupo si Maria sa gilid ng bintana, naririnig niya ang agos ng trapiko sa labas, ang kalansing ng barya sa mesa, ang amoy ng kap at lumang kahoy sa silid. At sa lahat ng ito, may nakatagong tanong na bumabalot sa isip niya. Ano ba talaga ang nangyari noong gabi ng unang pagsama nila ni Carlos sa tabing dagat sa ilalim ng buwan ng Agosto? Luloob ng kanyang isip ang eksena. Isang maliit na bangkang plywood, ang pulang tela ng bestida niya na hinipan ng hangin, ang kutitap ng ilaw mula sa mga lamparang nakalawit at ang mga halakhak nila habang tinatawanan ang alon na humahampas sa pampang. Ngunit sa gitna ng ligaya ay may malamlam na tingin si Carlos, isang tingin na nagsabing may lihim ako, ngunit hindi niya sinabi. At si Maria, bagaman mas bata pa sa edad na 51 taon gayon, ay naramdaman ang kinang ng panganib at ang lambing ng pag-asa sabay-sabay. May isang bahagi ng kanyang puso na nagsabi, ito ang simula ng bago kong buhay. At may isa pa na bumulong, at ito rin ang wakas ng ilan sa aking mga panaginip. Sa loob ng liham, nakita niya ang isang sangayaw, isang linya na kulay lila ang tinta, na ang dulo ay tila kinausap niya ngunit hindi kumpleto. Hindi na ako makatitigil hanggang sa makita-kita muli. At doon, tumigil ang pahiwatig. Walang pangalan ng bayan, walang petsa, walang paliwanag kung bakit siya umalis. Mayroong gap, isang puwang na ang utak ng bawat nakikinig ay sasabayan at susubukang punan. Sa bawat sandali ng pagbasa, naramdaman niya ang tanikala ng alaala nag-unat at nabibigti, ang halik na hindi naibigay, ang pangakong hindi natupad, ang kahon ng liham na nananatiling nakasara sa loob ng 4 na dekada. At habang lumiliit ang kumikinang na liwanag sa silid, umubo sa kanyang puso ang isang bagong sigaysig. Hindi niya tanggapin na ang kanilang kwento ay basta-basta matatapos sa 5 salita. Ngunit ang tanong na bumalot sa kanyang isipan, sinong nagsend ng liham na ito? Siya ba talaga ang pinututang klinikuhan ng pangako ni Carlos? At higit pa rito, bakit ngayon lamang ito lumitaw? Ngayon na ang kanilang mga anak at apo ay may kanya-kanyang buhay na? Mayroon pa bang natitirang oras para sa lumang pag-ibig? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Maria, ano ang unang tanong na bubulong sa iyong isip habang hawak ang liham? Ilagay mo rito sa ibaba sa mga komento. Gusto kong malaman ang tanong mo at sabay tayong tuklasin kung ano ang susunod. Sa umagang sumunod, hindi pa ganap na lumiliwanag ang langit na magpasyang bumalik si Maria sa lumang bahay ng kanyang tiyahin sa Batangas, ang lugar kung saan unang umikot ang kanyang mundo sa paligid ng isang lalaki na hindi dapat niya minahal. Ang hangin ng probinsya ay may halong alat ng dagat at amoy ng mga tuyong dahon. Sa bawat hakbang niya sa makitid na daan patungo sa lumang tabing dagat, tila muling nagigising ang mga alaala na sinubukan niyang ilibing ng 4 na dekada. Tahimik ang umaga, ngunit sa loob niya may unos. Isang tanong na kumakalmot, paano kung nandito pa rin siya? Bago pa siya makarating sa pampang,
Narinig niya ang tunog ng kampanilya ng kapilya sa may dulo ng baryo at bigla niyang naalala ang araw na iyon, araw ng payesta. Noong una niyang nakita si Carlos, mula sa ilalim ng tolda ng mga nagbibenta ng suman at buko juice, napatingin siya sa lalaking nag-aabot ng bigas sa mga matatanda. Hindi siya kasing kinis o kasing ayos ng mga lalaking taga-Maynila, ngunit may kung anong dignidad sa paraan ng kanyang pagngiti. Mahina, parang lihim. May alon sa tiyan ni Maria, parang sabay silang nilunod ng init ng araw at ng hiya. Isang segundo lang, ngunit sapat para mabuksan ang isang pintuang hindi na muling may sasara. Kinagabihan, naupo siya sa may dalampasigan, sa likod ng mga punong niyog. Ang alon ay humahampas sa mga bato at ang buwan ay tila pilak na nasabog sa tubig. Narinig niya ang mga hakbang sa buhangin, mabigat pero maingat. Ang ganda ng gabi, sabi ng tinig sa likod niya. Paglingon niya, si Carlos iyon, may hawak na lamparang nanginginig sa hangin. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, sabi ni Maria, pilit na pinapatag ang boses. Siguro dahil pareho tayong naghahanap ng katahimikan. Sagot niya. Ang usapan nila'y parang alon na hindi mapigilan. Sa bawat salita, may kasunod na katotohanang hindi nila inaasahan. Si Carlos, hala, ay anak na may-ari ng hacienda sa kabilang bayan, ang pamilyang matagal na may alitan sa pamilya ni Maria. Ngunit sa halip na layuan niya, mas lalo pa siyang nilapitan. Sa simpleng hiya, nagkaroon ng sigla. Sa mga ngiti, may init na hindi na pwedeng itanggi. Kung totoo ang sinabi mo, bulong ni Maria, bakit mo pa ako nilapitan? Dahil minsan lang may pagkakataon ang puso na marinig ang sarili nito, sagot ni Carlos. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Wala ang alon, wala ang ingay ng mga insekto, tanging ang mga mata nila ang nagsasalita. Arang pinipigil ng langit mismo ang hininga nito. Ngunit may kakaibang lamig sa likod ng kanyang mga salita. Isang anino ng bagay na hindi niya sinasabi. Kinabukasan, nakita ni Maria ang mga tao sa baryo na bulong-bulungan. May mga matang sumusunod sa bawat galaw nila. Ang ilan ay ngumiti, ang iba ay umiwas ng tingin. Ang isang matandang babae sa may pelengke, ay nagsabing, "Ingat ka, Hija." May mga taong hindi natutuwa kapag ang pag-ibig ay tumatawid sa hangganan. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Ngunit sa sandaling iyon, tumimo sa isip niya ang salitang hangganan, harang hangin na hindi mo nakikita pero alam mong naroon. Lumipas ang mga araw at gabi na puno ng lihim. Nagkikita sila ni Carlos sa ilalim ng punong mangga, sa lugar na alam nilang walang makakakita. Sa bawat sandali ng pagtawa, may kasunod na kaba. Sa bawat haplos, may kasamang takot. Ngunit paano mo pipigilan ang damdamin kapag ito'y parang apoy na kusang naglalagablab kahit walang sinisindihan? Isang gabi, habang nakaupo sila sa may dalampasigan, may sinabi si Carlos na hindi niya malilimutan. Hindi mo alam kung gaano kita gustong ipaglaban. Pero may mga bagay na mas malaki kaysa sa atin. Sa likod ng kanyang mga mata, may mga lihim na hindi pa nabubuksan. At sa sandaling iyon, parang may dumaan na anino sa kanilang paligid. Isang tunog ng sanga ang naputo, isang liwanag ng posporo ang kumislap sa dikalayuan. May tao ba roon? Tanong ni Maria. Ngunit nang lingunin nila, wala na. Tanging hangin at dagat lamang. Kinabukasan, may lihim na kumalat sa baryo. May nakakita raw sa kanila, at ang balitang iyon ay umabot na sa Maynila, sa mga taong hindi dapat makaalam. Sa pagitan ng mga alon, ang mga mata ni Maria ay tila nagtanong sa langit, hanggang saan ko kayang ipaglaban ang isang pagmamahal na alam kong mali sa mata ng mundo. At ikaw, kung sa iyo nangyari ang ganitong tagpo, pipiliin mo bang sundin ang puso mo, kahit alam mong may mawawasak? I-share mo sa comments sa ibaba kung ano ang gagawin mo, dahil doon pa lang magsisimula ang tunay na pagsubok ng kwento ni Maria at Carlos. Sa ilalim ng buwan, ang dagat ay kumikinang na parang sinulid ng pilok na hinabi sa itim na tela. Ang hangin ay may alet at may halimuyak ng alabok mula sa daan ng boto. Ang mga dahon ng mangga ay nakikiskisan at nagpapalabas na maliliit na tunog, parang bulong na nagmamasid. Si Maria at si Carlos ay nakaupo sa isang payak na bangko,
Magkalapit ngunit parang may malinaw na linya na humahati sa kanilang mga dibdib. Hindi nila kailangan magsalita agad. Sapat na ang mahahabang titig at ang mga kamay na nagtipon-tipon ng lihim. Sa oras na iyon, ang buwan ang nagiging saksi, malamlam ngunit matapat, at ang alon ang nagdadala ng lahat ng hindi nasasambit na pangako. Noong una, inisip ko na ang pag-ibig natin ay magiging simpleng kwento ng dalagang mangingisda at binatang may pag-asa. Ang bulong ni Maria, na halos hindi marinig, ngunit ang init ng kanyang salita ay tumagos sa gabi. Si Carlos ay ngumiti na mapagkumbaba, ngunit ang ngiting iyon ay may bigat, parang puno ng mga bagay na hindi niya kayang ilabas. Ang kislap ng ilaw mula sa isang lumang lampara ng gas ay bumubuo na maliliit na anino sa mukha niya. Sa bawat paggalaw, may nawawalang piraso ng kumpiyansa na hindi man lang niya ipinaalam. Sa mga sumunod na gabi, naging ritual nila ang pagtatagpo sa ilalim ng mga bituin. May mga lamparang gawa sa kawayan na nakukutitap sa gilid ng dalampasigan. Ang mga paa nila ay kadyet na nababasa ng malamig na tubig tuwing una silang tumatawa. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, may mga punit sa pagitan ng mga pangungusap ni Carlos, mga pagkukulang sa detalye, at mga salitang pinipigilan. May isang bagay ako na hindi pa naisisiwalat. Wika niya minsan may biglang pag-iiba sa kanyang mga mata. Ang pampalubag loob na ngiti ni Maria ay naglaho ng sandali. Ang bawat kataga ni Carlos ay nagmumukhang piraso ng puzzle na hindi kumpleto. Minsan, nagtatawa silang parang walang bukas. Minsan rin, umilag ang mga mata ni Carlos habang pinapakinggan ang distansyang ingay mula sa kalsada, parang may sumisipol na babala. Si Maria, sa kanyang pagiging taos-puso, ay nagtaka. Kung may lihim siya, bakit patuloy niyang nilalapit ang sarili? Bakit ang bawat haplos ay may kasamang tanong na hindi nasasagot? Ang hangin sa pagitan nila ay nagiging mabigat, puno ng mga hindi nabikas na pangungusap, at ang kanilang mga puso ay pumipintig ng sabay ngunit may kanya-kanyang ritmo. Isang gabi, habang nakayakap si Maria sa kanya, napansin niya may maliit na pilak na singsing na nakatatak sa loob. Isang marka ng isang pangalan na hindi niya kailanman narinig. Carlos, sino ito? Tanong niya, ang boses ay kumukupas ng lakas. Sa halip na direktang sagot, napatitig lang si Carlos sa dagat at ang mga matang iyon ay nag-iba, may pagkabahala, may pagsisisi. Ako, ipinangako ako. Ang maikling tugon niya at ang dalawang salita ay bumagsak ng mabigat, bumabaling sa bawat sulok ng gabi. Hindi klaro ang ibig sabihin niya. Ipinangako sa kanino. Bakit? Ang puso ni Maria ay kumulog, parang banga na nabasag. Marahil ito ang simula ng mga piraso na unti-unting babagsak ang pagkakabuo sa pagitan nila. Ang gabi ay nag-iba ng kulay nang makita nila ang saglit na anino sa likod ng mga bakawan. May nagmamasid at hindi ito kasama sa kwentong kanilang nililikha. May tao, bulong ni Carlos, at ang pag-antig ng kanyang mga salita ay parang pag-itlog ng tinig sa hangin. Nagtagpo ang mga tingin nila at parehong nagpasya agad na tumayo. Bawat hakbang pabalik ay mabigat at ang hangin ay tila nagdala ng kakaibang pag-aatubili. Ang mga alon ay tila huminto ng ilang saglit at ang mga bituin ay nagmukhang mas malayo. Kinabukasan, naglusisa ang bayan. Ang isang dalagang nagtitinda ng sokole ay nagpasabi sa ibang mga naninirahan. May mga nakakita ng dalawang tao sa ilalim ng punong mangga. Sa loob ng ilang oras, ang mga bulong-bulungan ay naging maliit na dahilan para lumoki ang mata ng mga kapitbahay. Ang kwento ay kumalat mula sa tindahan ng lugaw hanggang sa simbahan at umabot sa dalangong asul ng estero. Ang mga mata ng mga tao ay dumako sa kanila at tila ba ang bawat sulyap ay may kasamang opinyon na hindi mabubura. Ang mga boses na minsan ay mabuti, gayo'y tahimik at mapanuri, at ang katahimikan na iyon ay may bigat na mas mabigat kaysa sa kahit anong unos. Hindi nagtagal, may dumating na isang sulat na ipinadala sa bahay ni Carlos. Ang sobre ay manipis, may selyo ng hacienda. Nang binuksan niya ito sa harap ni Maria, ang laman ay maikling ngunit matalas. Tumigil ka. Sa ngalan ng dangal at kapakanan ng pamilya, may pressure na dumarating. Ang tinta ay malamig at matatag.
Sa pita ng mga salita, may nakatago na utos at pagbabanta. Ang tuhod ni Maria ay nanghina. Ang mundo niya ay tila nag-igting sa isang iglap. Sino ba ang may kapangyarihang magpadala ng ganoong babala? Anong uri ng puwersa ang handang pumigil sa pag-ibig na ito? Sumiklab ang takot sa dibdib ni Maria. Ang hangin ay parang nanlalamig. Ano ang ibig sabihin ng liham? Sino ang may gusto nilang ilayo ang isa sa isa? Napailalim siya sa isang bagyong hindi inaasahan. Hindi lang pag-ibig ang nakataya kundi ang buong pagkakakilanlan nila. Sa bawat pagtingin niya kay Carlos, napapansin niya na may mga marka sa kanyang kamay, mga marka ng puso ng isang buhay na hindi niya kilala o ng mga pagkilos na hindi niya dapat alamin. Ang pagnanasa matuklasan ang katotohanan ay tumindi. Ang utok ni Maria ay nagsimulang maghanap ng mga koneksyon, mga tropa ng ebidensya, kahit na ang kanyang puso ay nagtatakbuhan. Hindi sapat ang pag-ibig upang itaboy ang mga dilim na mapanupil na kapangyarihan. Ngunit sapat ang kanyang tapang para magtanong, ano ang handa mong isakripisyo para sa isang pagmamahal na hindi pinahihintulutan? Ang tanong na iyon ay kumalat sa kanyang dibdib at nag-iwan ng isang bakas na kay tagal ay hindi mawawala. Sa huling bahagi ng gabi, may kumatok sa bintana ng bahay ni Maria, isang pamilyar na tinig na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina at lamat-lamat na nakita ang mukha ng isang matandang kakilala. May dalang kwento na hindi malinaw. Hindi ko isasara ang usapan dito. Ang tsismis ay may susunod na yugto. At ang susunod na hakbang ni Maria ay maaaring magbunyag na mas madidilim na lihim. Sa pagtahak ng gabi, ang maliit na baryo ay nag-iba ng anyo. Ang bawat boses sa peleng ay nagiging palatandaan. Ang bawat sulyap sa kanto ay tila may intensyon. Dumating ang mga mensahe, hindi lamang sa papel kundi sa mga tinig ng kapitbahay, sa mga pasaring sa tabing istante. Ang katahimikan ay nag-iba ng tunog. Ang kampana ng simbahan ay parang may kahulugang mapanghimasok. Para kay Maria, ang lahat ng iyon ay hindi na simpleng tsismis, ito'y presensya. Isang gabi, may kumatok sa pintuan. Dalawang lalaki ang nakatayo sa dilim. Suot ang ordinaryong damit ngunit may hawak na determinasyon sa mukha. Hindi nila ipinakilala ang sarili. Isang lalaki ang tumingin kay Maria at mahinahong nagsabi, "Sabihin mo kay Carlos, tigilan ito." Ang tono ay malinaw, hindi tanong kundi utos. Umalis sila ng tulad ng pag-iwan ng malamig na hangin sa silid at naiwan si Maria na kumakalam ang dibdib. Bumalik siya sa lumang kahon ng mga larawan at kinuha ang isang imehe ni Carlos noong bata pa. Nakangiti sa harap ng isang malaking bahay na may tarangkahan. Sa isang sulok ng larawan, may mga taong nakasuit at may kumikislap na hikaw, mga mukha na hindi siya kabisado ngunit may bakas ng kapangyarihan. Ang kanyang isip ay nagkuro, hindi lamang pag-ibig ang nakataya, kung anong naririnig nila ay may pinanggagalingan. Ilang araw magkakasunod, dumating ang isang sobre mula sa Maynila. Walang pangalan, may tatak ng opisyal na papel. Panatilihin ang distansya para sa kapakanan ng lahat, ang nakasaad. Ang salito ay malamig at may bigat, parang piraso ng bakal na inihagi sa gitna ng kanyang pag-asa. Hindi na ito simpleng peyo, ito ay panawagan na puwersahin ang isang desisyon. Mula noon, nagumpisa ang mga maliit na pangyayari. Nawawala ang ilang gamit sa bahay nila, nasira ang bintana isang gabi, at ang mga kapitbahay ay biglang umiwas ng tingin. Ang isang deity nilang kakilala ay tumigil sa pagdalaw. Ang baryo ay naging isang lugar ng dalawang mukha. Ang isa'y palabas na mabait, ang isa'y may pag-iwas. Ang takot ay parang usok na dahan-dahang pumapasok sa bawat silid. Sa ilalim ng mesa, may natagpuan siyang punit na sulat, 3 salita lang, alisin ang labi ng nakaraan. Ang mga salitang iyon ay tila utos at banta ng sabay, malamig sa kanyang palad, at ang tinta ay parang dumidikit sa kanyang dibdib. Sino ang tinutukoy? Si Maria ba? Si Carlos? Ang pag-ibig mismo? Ang pagkakaputol-putol ng mga sagot ay nag-iwan na malaking gap na hindi niya kayang punan lamang sa alaala. Hindi naglaon. Isang lumang kakilala ni Carlos ang bumalik mula sa Maynila at nagdala ng mga kwentong may yabag ng takot, mga utang, mga dokumentong nagpapakita ng mga transaksyon.
Kamana na may kondisyon. May pagtingin sa ngalan ng pamilya. May lumang kasulatan na tumutukoy sa isang obligasyon na inyalay ng isang ninuno. Ang idea na ang lahat ay konektado sa pera at kasunduan ay nagningning sa isip ni Maria na parang apoy sa tuyong damo. Pumapasok ang bagong tanong, kung ang hadlang ay kontreta at kasaysayan, ano ang magiging halaga ng pag-ibig nila? Ang puso ni Maria ay nagigimbal, ngunit hindi sumusuko. Nagumpisa siyang magmanman sa pelengke at sa kalsada, nakikinig sa mga pag-uusap ng parang walang kinikilingan. Natuklasan niya ang mga pahiwatig, mga pangalan na binabanggit, mga lugar na inulit at isang marka, isang maliit na titik R sa isang napunit na papel. Bakit R? Sino ang may-ari ng letrang iyon? Isang araw, napatagpo ang landas nila ni Carlos sa harap ng simbahan. Hindi nagsalita si Carlos agad. Ang mga mata niya ay puno ng bagong pagod. May mga bagay na hindi ko nasabi. Bulong niya. Ang bulong na iyon ay tila lagusan ng isang bagong pahiwatig. Nang tanungin ni Maria, sumagot si Carlos na maikli. May utang na kailangang bayaran at ang dalawang salita ay nagdala ng isang bagyong panibago. Hindi pera lamang, kundi kasaysayan at pasanin na minana. Ang mga detalye ay kumakatok sa isipan ni Maria. Ang maliit na bahay ng kanyang ama, ang lumang bangka, ang simpleng panggadaling sa pelengke, hindi sapat para tumugon sa tanong na nakaangkla sa malaking halada. Kung ganoon, sino ang may ginagamit na puwersa para itulak sila palayo? Sino ang may interest na panatilihin ang pagkakaiba-iba? Ang paghahanap ng sagot ay naging mas personal, hindi na lamang para sa kanilang pag-ibig, kundi para sa dangal ng kanilang pamilya. Sa huling sandali bago siya umalis mula sa simbahan, may isang matandang babae ang lumapit at nagbigay ng isang pahiwatig, isang pangalan na binabanggit at isang lugar sa Maynila na hindi niya naririnig mula sa matagal. Hindi inilahad na matanda ang buong detalye, pero ang kanyang mga mata ay nagsabi, may mga dokumento at ang dokumentong iyon ay susi. Ang pahiwatig na iyon ay parang butil ng liwanag sa isang madilim na kuwarto. Maliit ngunit sapat upang magtulak sa kanya na kumilos. Sa pagbalik niya sa bahay habang dumidilim, hawak-hawak niya ang bagong impormasyong iyon at ang maliit na piraso ng papel na may letrang R. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unti naglilinaw, ngunit may mga bagong pira-piraso na sumisilip. Ang tanong na nananatili sa kanyang dibdib ay mas mabigat kaysa deity. Hanggang saan siya makikipaglaban? At ano ang magiging kapalit ng kanyang tapang? Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Carlos ay mistulang apoy na hindi tuluyang namatay sa dibdib ni Maria. Bawat kaarawan, bawat pista sa baryo, may kaunting kirot na sumisilip, parang larawan na hindi matanggal sa dingding. Nagpatuloy siya sa araw-araw, nagbabantay sa karinderya, nag-aalaga sa apo, at naglalakad sa kahabaan ng baybay na tila unti-unting kinikilala ang mga peklat sa kanyang mga paa. Ngunit sa gabi, kapag ang ilaw ay pawang malabong dilim at ang hangin ay nagpapalipad ng mga aninong pinaghalong amoy ng asin at lutong bawang, muling nabubuhay ang mga sandaling hindi niya inisip na babalikan. Isang araw, may dumating na ulat mula sa Maynila. Isang munting piraso ng diaryo na ang pamagat ay tahimik ngunit nagdudulot ng lindol sa dibdib. Naitala raw ang pangalan ni Carlos sa isang kasunduan na mayaman at makapangyarihan. Ipinakita ng diaryo ang larawan ng isang bangkarte kasama ang isang petsa na inilalahad sa anyong malamig, ang petsa ng isang kasal bago pa naglaho ang dekada. Nakiusap ang isip ni Maria na huwag tugtugin ang mga paratang na iyon, pero ang mga salita ay kumapit sa kanyang isipan na parang tinta sa papel. Dumaan ang mga linggo at dumosdos ang kanyang pag-asa kasabay ng mga alon. Tila bawat araw ay nag-iiwan ng maliit na bato sa kahabaan ng dalampasigan ng kanyang puso, mga pangakong nabasag, mga salita na hindi na may babalik. Ngunit may naiwan siyang isang bagay, isang pangakong isinulat ni Carlos sa likod ng isang lumang litreto. Babalik ako, sana kahit isang araw. Hindi niya alam kung ang pangako ay pag-asa o sumpa. Ang kasaysayan ay tila nagtatangka na magpesya para sa kanila. Habang umikot ang mundo sa simpleng mga gawain, tumubo sa isip niya ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Dapat ba siyang maghintay?
Ang bawat umaga na dumaraan na may pag-asa ay may kasamang pagod. Ang bawat pagpigil ng luha ay may kapalit na hirap. Ngunit ang isa pang boses sa loob niya ay nagsasabing, kung hindi mo hahayaan ang pag-ibig na maghari sa puso mo, sino ang magbibigay karangalan sa alaala ninyo? Ang balanse ng pag-asa at katotohanan ay tila isang pinong sinulid na mabilis kumukuit sa mga daliri ng kanyang isip, madaling maputo, mahirap buuin muli. Dumaan ang panahon at dumami ang mga sulat na hindi nasagot, mga sulat na siya mismo ang nagtatago, habang tinatahian niya ang mga salita sa hangganan ng pag-asa at katotohanan. Naglakad siya sa merkado na may bitbit na espiritu na puno ng tanong. Sinasalubong ang mga kapitbahay na tila hindi alam ang bigat ng kanyang dalang alaala. Bawat titig ng mga taong nagdaraan ay parang maliit na salamin. Nakikita ba nila ang kanyang pag-ibig bilang isang kahinaan o isang kabayanihan? Ang pagtingin ng ilan ay puno ng habag. Ang iba naman ay may konting pagyusisa at pagsiyasat. Isang hapon, habang nagluluto ng adobo, may pumindot sa kanyang telepono. Isang tawag mula sa anak ni Carlos na hindi niya kilala ng malapitan. Ang boses ay nanginginig, puno ng pag-aatubili. Nais po sana naming malaman kung maaari ninyo siyang bisitahin, sabi ng boses. Napaluha si Maria nang hindi niya namamalayan. May kakaibang pag-ikot sa tiyan niya, takot at pag-asa na magkahalo. Bakit ngayon? Bulong niya sa sarili. Bakit ngayon na tila ang buhay ko ay puno ng mga lumbay? May muling pag-asa na pumipintig sa dulo. Naglakad siya papunta sa ospital sa Maynila, dala ang lumang litreto at ang mga liham na parang natuyong damdamin. Sa pagpasok niya sa silid ng ospital, tumigil ang kanyang mundo sa ilang saglit. Naramdaman niya ang malamig na amoy ng antiseptic, ang huni ng mga makina, at ang mga taong nagmamasid na may paghanga at pagkagulat. Hindi niya matukoy kung alin ang mas matindi. Nakita niya si Carlos, lumang edad na, may hawak na mga alaala sa mata, ngunit may isang kakaibang kapayapaan sa mukha. Ang kanyang kamay, bagaman nanginginig, ay naglakad patungo sa lemesa at kinuha ang litreto na dala ni Maria. Maria, ang mahinang boses niya, puno ng paghihinapis at pag-ibig na hindi natanggal ng taon. Hindi ko sinasadya. May mga puwersang pumigil sa akin. Ngunit hindi ako tumigil sa paghahanap. Ang mga salita niya ay parang maliliit na dagok na pumipintig sa dibdib ni Maria. Ang bawat kataga ay nagbabago ng tunog ng mundo sa paligid nila. Harang pagbabago ng panahon na hindi niya kayang iwasan. Ngunit bago pa tuluyang ilahad ni Carlos ang detalye na magpaliwanag sa mga 4 na dekada ng katahimikan, may pumasok na isang doktor. May daladalang mga sulat at dokumento na kakaiba ang itsura. Ang mga dokumento ay nagdala ng bagong pahiwatig at bagong pagkabigla, ulat na may kinalaman sa mga kasunduan, mga pangalan ng mga opisyal, at isang maliit na tala na nagpapakita ng isang pangakong itinagon sa loob ng isang mansyon sa lungsod. Habang binubuklat nila ang mga papel, lumilitaw ang isang detalye. Isang piraso ng pangakong may tinta na may 14 na taon ang tanda. Sino ang nagsulat nito? Bakit hindi nasunod ang nilalaman? At higit sa lahat, sino ang nagdesisyon na huwag sabihin ang buong katotohanan? Doon, sa gitna ng ospital, naganap ang isang pagharap na puno ng tensyon. Mga tanong na matagal nang nakabaon ang sumulpot na parang mga gamot na naitapon sa sugatang balat ng kanilang nakaraan. Hindi pa inilalantad ang buong katotohanan. May mga tanong na nananatiling nakabalot sa misteryo. Hiraso ng palaisipan na nag-aanyaya ng mas malalim na paghahanap. Bago pa umalis si Maria mula sa silid, hinawakan niya ang kamay ni Carlos at narinig ang isang bulong. May bagay ako iniiwan sa iyo. Isang sagot na masakit, ngunit kailangan mong makita ito. Ang bulong na iyon ay parang isang susi na dahan-dahang umikot sa kandado ng isang pinto na matagal nang nakasarado. May bagong landas na nagbubukas. At ang paglalakbay na iyon ay hindi na lamang tungkol sa kanya at kay Carlos, kundi tungkol sa mga kasunduan, ang dangal ng pamilya, at isang lihim na maaaring magbago ng buhay na marami. Habang bumabalik siya sa baybayin, dala ang mga dokumento at ang pangakong iyon, alam niya sa loob niya na ang susunod na hakbang ay hahantong sa isang pagtuklas na maaaring magsimula ng paghilom o pagsabog. Sa ospital,
Ang hangin ay may halimuyak ng antiseptiko at ng kap mula sa kantina. Tahimik si Maria habang pinagmamasdan si Carlos sa kama, balat na manipis, kamay na nanginginig, ngunit ang mga mata niya ay may init na kumikislap pa rin. Nang niyakap ni Maria ang kanyang kamay, ramdam niya ang pulso, mahinan ngunit roon pa rin ang buhay. Presensya na, bulong ni Carlos, at ang tunog ng salita ay parang lumang awit na hindi natapos. Ibinunto ni Carlos ang isang maliit na sobre at inabot kay Maria. Buksan mo na, ang utos niya, at ang tinig ay puno ng paghihirap at pag-asa. Sa loob ng sobre, mga litreto at isang punit na papel, larawan nila noong bata pa. At sa likod ng isa ay nakasulat ang isang pangungusap na nagsabing hindi siya nagtagumpay dahil may kanselasyon. Ang salita ay tila may nangingitim na anino. Ano ang ibig sabihin nito? Pumapasok ang doktor at may daladalang folder. May kontrata kami na nakuha mula sa Maynila. Maring sabi niya, kaugnay ito sa pamilya ni Carlos. Ang mga titig ay nagtagpo, ang hangin sa silid ay naging mabigat. Ang kontrata, sinabi ng doktor, ay may pangalan, Rafael Santos. Ang pangalan ay tumago sa dibdib ni Maria gaya ng matulis na daliri. Ipinaliwanag ni Carlos, inilit siyang pumasok sa isang kasunduan dahil sa pressure ng kanyang pamilya. Isang obligasyong hindi niya kayang suwayin. May utang na ipinamana, bungad niya, at ang solusyon noon ay ang pag-ayos ng kasal at paglayo sa lahat ng makaabala. Ngunit may dagdag siyang lihim. May isang tao, si Rafael, na gumaganap ng papel na hindi inaasahan. Isang tagapamagitan, o marahil, ang tunay na dahilan ng paglayo. Nakita ni Maria ang letrang R na dati niyang napansin sa isang punit na papel. Ngayon ay nagkaroon ng hugis. Rafael Santos, isang pamilyang may impluensya, may lupa at mga kasunduan sa Maynila. Ang idea na ang pag-ibig nila ay naputol dahil sa pera at kapangyarihan ay parang malamig na unos sa mukha ni Maria. Hindi niya inakala na ang romantikong alaala ay nasasalamin ng ledger at selyo. Himing na si Carlos ng malalim at ang linyang iyon ay umabot sa isang pag-amin. May nagbanta sa amin. Hindi lang ako, kinalalaitan peti ang pamilya mo. Kung ipinagpatuloy ko ang pag-ibig sa iyo, hindi lang pangalan ang mawawala. Maaring may mangyaring mas malala. Ang takot na iyon ay nagpahirap sa kanya, at ang mga tali ng salitang iyon ay naglatag ng sanhi ng kanyang paalam. Bago tuluyang bumitaw ang huling hininga, ipinilit ni Carlos na ipagkatiwala kay Maria ang isang maliit na kahon. May bagay na iniwan ako. Mahina niyang sabi, kunin mo kapag oras na. Ang bagay na iyon ay parang susi na naglalaman ng pahiwatig. Isang bagay na hindi lang magpapaliwanag kundi maglalantad ng mas maraming mukha ng nakaraan. Dahan-dahan nang humupa ang paghinga ni Carlos. Nang tumigil na ang kanyang puso, nag-iwan siya ng katahimikan na malalim at mabigat. Ngunit sa bulsa niya, may naiwang piraso ng papel na hindi agad napansin. Isang selyong papel na may marka ng isang mansyon at isang petsa na 14 na taon ang tanda. Ang papel na iyon, kahit maliit, ay may kakayahang magbaliktad ng lahat ng interpretasyon tungkol sa kanyang pag-alis. Umalis si Maria mula sa ospital na may dalang medalyon, litreto, at ang hindi kumpletong kasagutan. Ang kombinasyon ng mga dokumento at ang salita ni Carlos ay nagbukas ng bagong pinto. Hindi lang pag-ibig ang sinakal ng kasaysayan, kundi isang sistemang nagtatakda kung sino ang magmamahal at sino ang dapat magparaya. May bagong direksyon ang kanyang paghahanap, Maynila, mga dokumento, at mga taong handang tumulong o manlaban. Ngunit bago siya maglakad sa bagong landas, may isang maliit na hudyat na sumilay sa loob ng sober, isang sulat na bahagyang nasunog ang gilid at may kakaibang kamay na sumulat ng salita. Huwag hayaang mamatay ang alaala ng wala kang alam. Ang utos na iyon ay parang chispa sa kanyang dibdib. May bagong lakas na pumukaw sa kanyang mga paa. Ang paglalakbay patungong Maynila ay hindi na lang paghahanap ng paliwanag. Ito ay paghahanap ng hustisya. Habang umikot ang araw, hindi nawawala ang imahe ni Carlos sa isip ni Maria, ang mga linya sa mukha niya, ang paraan ng pagbikas ng kanyang pangalan, ang pangako sa mga mata bago patuluyang lumiwanag ang kamatayan. Ang dagat sa harap ng kanilang bahay ay tila may ibang tunog,
Bawat alon ay parang nagdadala ng liham mula sa Maynila, mga salita na dapat niyang basahin. Sa gabi, binubuksan niya ang mga litreto at pinipisil ang medalyon sa palad. Hinahaplos ang malamig na metal at iniisip kung sino ang nagtalaga ng pirma sa mga kontretang pumigil sa kanilang pagmamahalan. May mga gabi ring hindi niya maalis ang tanong. Kung ang lahat ay pinaplanuhan, sino ang magsusulat sa tinta ng kasinungalingan? At kung may taong nagleyon, sino ang makakabawi? Ang sagot ay hindi basta mga salita lamang. Ito ay miding hinuhulma sa galaw ng kanyang mga hakbang patungo sa Maynila, kung saan ang mga tanggapan at mansyon ay may nagtatagong pinto. Ngunit sa likod ng kanyang pagod at pagluha, may maliit na apoy ng pag-asa, ang idea na ang isang pangalan, isang medalyon, at isang nasunog na sulat ay maaaring magsilbing daan patungo sa katotohanan. Sa pagpanaw ni Carlos, ang kanyang buhay ay nagbago hindi lang dahil sa pagkawala kundi dahil sa tungkuling pataasin ang boses ng nakalimutang pag-ibig. Ang lihim sa bosa niya ay nagsisilbing pahiwatig na may higit pang ilalantad. At habang nilalakad ni Maria ang buhangin, dala ang medalyon at ang pepel na may selyo, alam niya na ang paglalakbay na haharapin niya ay maghahayag ng mga mukha ng kapangyarihan, kasinungalingan at marahil ng kaligtasan. Ngunit ang unang hakbang ay laging pagdududa. Makakaya ba niyang harapin ang mga taong magtatangka ring ilihis ang katotohanan? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang puso. Isang tanong na hindi niya masagot ng mag-isa. Sino ang tunay na nagsusulat ng kapalaran ng iba? At handa ba siya na magbunyag ng mga sagot na maaaring maghasik ng sakit o magbigay ng lunas? Ito ang bagong simula na naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata. Isang paglalakbay na magtatapos sa maraming tanong, ngunit magbubukas din ng posibilidad na maghilom at magbago. Sa pagliwanag ng umaga, ang dagat ay kumikislap na parang pilak habang si Maria ay nakaupo sa harap ng lumang mesa, hawak ang medalyon ni Carlos. Ang malamig na hangin ay may halimuyak ng tinapay mula sa karinderya at ng sampagita mula sa kapitbahay. Hindi na siya ang dalagang pumotok sa puso ni Carlos. Ang oras ay nag-iwan ng guhit at alaala. Ngunit ang bawat pepel na kanyang binubuksan ay parang punit na pinalalalim ang sugat at saka naman nagbibigay liwanag sa isang bagong daan. Binalot niya ang mga dokumento at litreto na iniiwan ni Carlos. Ang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw ay Rafael Santos, isang pamilyang nagmamay-ari ng lupaing may kasulatan na tila naglatag ng mga utos sa mga susunod na henerasyon. Sa kahon na iniwan ay may singsing na may inukit na letrang hindi niya maintindihan noon, ngunit ngayon nakaroon ng hugis. Ito pala ay marka ng isang kasunduan, at ang kasunduan ay hindi lang pumigil sa pag-ibig. Ito ay nagtakda kung sino ang karapat-dapat. Umakyat siya sa bus papuntang Maynila dala ang maliit na medalyon. Dumating siya sa isang lumang tanggapan ng abogado sa Quiapo at nang simulan ang paghuhukay sa mga file ng pamilyang Santos, nagleyong lumabas ang mga talatang pinipigilan ng panahon. May mga pirma at selyo at may bahaging kasuletan na tila may bahaging sinunog. Ipinakilala siya ng abogado sa isang matandang tagapamahala ng mansyon sa Novaliches, isang lalaki na may mga meta na parang may nalalaman. Sa harap niya, nagkuwento ang matanda tungkol sa isang liham na nag-utos ng proteksyon laban sa isang relasyon na itinuturing na kahinaan sa reputasyon. Ang salita ay malamig. Ito ay piraso ng pepel na nagbukas ng masalimuot na ugnayan, pera, lupa at mga pangakong itinabi. Ngunit hindi sapat ang liham. May kulang, may mga pahina na sinunog, may pangalan na binura. Kaya nagpursige si Maria na hanapin ang isang babaeng tumulong dati sa mansyon na ngayon ay nakatira sa Caloocan. Nang makita ng babae ang medalyon, napayak ito at nagsabing, may lihim sa likod ng 3 kahon sa opisina ng hacienda. Ang pahiwatig na iyon ang nagbigay ng direksyon na kailangan niya. Sa pag-uwi niya sa Batangas, dala ang bagong susi ng palaisipan, na puno ang kanyang puso ng halo-halong damdamin. Hindi lang pag-ibig ang ipinaglalaban niya. Ngayon ay katarungan din ngunit kasabay nito. Lumitaw ang isang dilema. Kung ilalantad niya ang lahat, malalagay ba ang mga inosenteng tao sa panganib? Ang kanyang isip ay umikot sa tanong na ginagapos ang kanyang dibdib.
Ipilitin ba niyang ilabas ang katotohanan o itatago para protektahan ang buhay ng iba? Isang gabi, habang naglalakad sa Pampang, napadaan siya sa mga kapitbahay na naglalakad patungo sa simbang gabi. Ang ilan ay tumingin na may simpatiya. Ang iba ay itinuturing siyang deyuhan sa kanyang sariling tahanan. Ngunit biglang tumawag ang isang kaanak ni Carlos. May balitang ang ilang dokumento ay nasa isang lumang kahon sa opisina ng hacienda sa bayan. Ang pusa paghahanap ay parang simula ng isang landas na hindi na siya makakabalik. Binuksan ni Maria ang kahon sa opisina ng hacienda na may mga kamay na nanginginig. May mga talaan ng lupain, mga ledger, at isang maliit na dokumento na may selyo na mansyon at isang sulat na nagpapangalan sa isang pag-areglo na ginawa 14 na taon na ang nakaraan. May pirma at may marka ng tinta na tila pinahid. Ang pirasong iyon ng papel ang nagbigay ng malinaw na larawan. Ang pag-alis ni Carlos ay hindi simpleng paglisan. Ito ay resulta ng isang desisyon na pinilit ng iba. Ngunit may kakaibang linya sa dokumento. Isang pangungusap na nagsasabing upang mapanatili ang dangal, ang kasunduang ito ay ipatutupad ng walang pagkaantala. Ang salita ay malamig at parang hukom. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria na pumipintig ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Hindi lang ito laban ng dalawang puso. Ito ay laban sa sistemang nagtatakda kung sino ang mabibigyan ng karapatang magmahal. Pag-uwi niya, iniisip niya ang mga mukha ng mga anak ni Carlos, ang mga apo at ang sarili niyang pamilya. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay maaaring magdulot ng lunas o maghasik ng sakit. Ang tanong sa kanyang dibdib ay naging utos. Kung aibig siya ng lantaran, handa ba ang bayan na tanggapin ang kanilang kwento at handa ba siya sa kabayaran? Ang pag-ibig na lumipas ay naging usaping panlipunan at ang isang maliit na singsing at isang medalyon ay naging susi ng isang mas malawak na labanan. Sa huling sandali bago matulog, inisil niya ang medalyon at binasa ang sulat na may bahagyang nasunog na gilid. May lihim na pahiwatig doon, isang pangalan na hindi pa niya nailalagay sa talaan at isang lugar na may petsa. Ang pahiwatig na iyon ay parang maliit na liwanag na nagbababala. May susunod pa, at ang susunod ay maghahatid ng higit pang mukha ng katotohanan. Mga taong magtatanggol at mga taong magtatangkang itikom ang bibig. Ngunit sino ang hahawak ng katotohanan kapag ito'y inilantad? Ang dagat sa labas ay humahampas ng dahan-dahan. At ang buwan ay tila nakatingin na parang saksi. Alam ni Maria na ang kanyang susunod na hakbang ay hindi lamang para sa kanya o kay Carlos. Ito ay para sa mga kwento ng mga kababaihan sa kanilang baryo na minahal, pinigilan, at iniwan ng panahon. Ang pinto ng mansyon, ang selyo ng dokumento, at ang marka sa singsing, lahat sila ay magbubukas ng serye ng pagtuklas na hahantong sa isang malaking pagbabalik-tanaw. Hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit ng kanyang tapang, kalayaan, galit o kapahamakan. Ngunit naramdaman niya ang isang bagay na malinaw. Hindi pwedeng manatiling patay ang alaala. At habang tumitingin siya sa bituin, may isang tanong na nananatiling nakabitin. Sino ang magpapasya kung ano ang dapat ibalik? Ito ang pinto na magsisimula sa susunod na yugto. Isang paglalakbay na hindi pa nagtatapos.